لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى. Pwede na tayo magsimula, mag-umpisa. At uumpisahan natin ang second part ng kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Okay, si Brother Uwais Al-Karani, syukran sa pag-share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, I will take care myself. So, beloved Sister Sheng, inshallah. At lalo yung anak, muntik ko na makalimutan, sina uncle at sina auntie, ang tatay ni Sheng, no? Michelle Ferrer at Jikain, at kina Michael, no? Dahil hindi ko talaga kayo makakalimutan, no? Sa pag-aaruga at pag-aalaga at pagbibigay ng tulong, lalo na yung pagkain. At palagi kong nakakalimutan, ito yung gusto kong sabihin, no? Assalamualaikum dyan sa iyo, brother, sa Jinsan, no? Si Brother Ibnil, ang aking matalik na kaibigan, no? Si Brother Ibnil, mashallah, miss na kita, Brad, hindi na nagkita. At sa kanyang nanay, no? Kina auntie at sa kanyang tatay, kina uncle, mashallah. Tagalog version, waalaikumsalam warahmatullahi, inshallah Tagalog version, kasi hindi natin pwedeng itausog ito, kasi kapag Tagalog tausog, aabot tayo ng mga 3 oras. Kay Abu Atiya Gadzali, salam ka sila sa guru ko, mashallah, ikaw ang aking guru, no? Syukran, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa ating butihing ustaz na nag-aaral ngayon sa ibang bansa, kay Abu Atiya Gadzali, syukran sa panonood. At kay Abdul Halik sayo, so Abdul Halik sayo, syukran sa panonood, brother, jazakallahu khairan. Naway bigyan kayo ng Allah ng biyaya, no? Lalong-lalo na ibigay sa atin ang gantimpala ng tahajjud o ng Laylatul Qadar. Allahumma amin. No? Huwag nating kalimutan, no? Kung halimbawa malapit na tayong makatulog, huwag nating kalimutan banggitin o bigkasin, no? Ang panalangin na Allahumma innaka afun. O Allah, o Panginoong Allah, Allahumma innaka afun, katotohanan na ikaw ay mapagpatawad, no? Ang Panginoon na mapagpatawad, tuhibbul afwa, na gusto niya ang magbigay ng kapatawaran. Ibig sabihin, Allah subhanahu wa ta'ala ay mahal niya ang magpatawad. Tuhibbul afwa, fa'fu anna, kapag kayo ay marami, o Allah, kami ay patawarin mo, no? Kung ikaw lang mag-isa, fa'fu anni, ako ay patawarin mo. So yan, depende po yan sa tinatawag na dhamir na ating gagamitin. Ang panalangin magiging marami at magiging singular lamang. So yan po, siguro umpisahan na po natin, no? Wala na po bang hahabol? Inshallah, ating sisimulan ang nabanggit ko na ba lahat? Okay, sa tawi-tawi pala kina ate Halna, no? Halna, mashallah. Na-miss ko na kayo. At kay Kadri, ang aking pinakamamahal na pamangkin. So, kimikita indi Haaljauf University, mashallah. Alhamdulillah, at kayo ay binigyan ng Allah ng gantimpala na pinalad makapunta ng ibang bansa para makapag-aral. Yung kapatid ninyo hanggang ngayon dito pa rin patuloy na tumutulong para maghikayat ng tao na pumasok sa Islam at hindi nakapunta ng ibang bansa. Hope, inshallah, I wish to Allah, hinihingi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, hinihiling ko lalo na dito sa buwan ng Ramadan na ako ay makalabas ng bansa para makapag-aral. Hope, no, inshallah, ay makapunta ako makapag-aral sa bansa ng Misra, no? Sa Egypt, inshallah, makapag-aral sa Jamiatul Azhar, no? Sa Madinatul Bu'us. Na-miss ko na ang mga masyayikh doon at ang mga naging kapatid, kaibigan, kapamilya sa bansang Egypt. Bakas ko kaya pa Egypt? Yes, of course, no? I was in Egypt, no, last year. But sad to say, no, 3 buwan lang kami doon. So
Gusto ko yung aabot ng 1 taon, 2 taon hanggang makagraduate doon. Yun ang aking pangarap, inshallah. Kung bibigyan ng Allah ng isa pang pagkakataon, no, na makapunta ng ibang bansa, ay todo-todohin na natin na mag-aral tayo para pag-uwi natin mas marami tayong maibigay na kaalaman sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yan, so salamat mga brother dyan. Sino pa ba? Baka may nakalimutan ako. At sa mga pamangkin ko na sa Malaysia karon, at sa aking uncle na si Uncle Yunus, no? At kay na Ate Saping, at sa lahat ng mga kapamilya ko dyan sa Malaysia. At nga pala, at tayo ay maghahatid ng salamat. Assalamualaikum sa ating butihing presidente ng BBM, no, sa Malaysia, na si President Abdul Razak bin Kitchik, at sa kanyang pamilya, no. Salamat sa kanilang palagi ang pagtitiwala sa atin upang maghatid ng tulong dito sa lalawigan ng Cebu City para sa mga nangangailangan o mahirap na tao. So yan, kapatid sa pananampalatayang Islam, umpisa na po natin ang ating tatalakayan. Naway kayo ay naway magustuhan ninyo ang ating magiging topic ngayon. Ito ang ikalawang parte ng ating kwento ni Prophet Yusuf alayhis salam. So manood po lamang tayo dyan, no? Sa aking kapamilya, kapatid, mga kaibigan, just watch me. Ganun ba yun? Hindi. Ako po ay humihingi sa inyo ng oras upang makapanood po sa atin, no? Inshallah. Pasensya na po. Medyo palagi po tayo naka-smile, no? Isa ito sa mga naging kaugalian ko na palaging naka-smile, no? Kahit sa camera lamang o sa cellphone lamang. Inshallah, Allahumma amin, sister, no, sis Michelle. Inshallah, naway ipagkaloob sa atin ni Allah na makapunta ng ibang bansa. At ako ay naiinggit sa mga kaibigan na ngayon ay nag-aaral na sila sa ibang bansa. Mashallah, no? I'm so proud of you, no, guys. So hope all of you can become ulama inshallah for our beloved country. Okay, so ang sabi natin, dito na tayo sa kwento, ikalawang parte ng kwento. Minal bi'ri ilal qasar. Ang sabi dito sa kwento na ito, katotohanan, katiyakan na si Propetang Yusuf alayhis salam ay nahulog na nga siya, no? Okay, ilal qasar. Naam. Ang sabi, katotohanan si Propetang Yusuf alayhis salam ay nahulog na nga sa balong malalim, no? Ila bi'rin amiq, sa balong malalim. At nung siya ay nasa balong malalim na, may mga tao na napadaan na sila ay marami. Wa kanat jama'atun tusafiru fi hadhihi al-ghaba. Na may mga grupo ng tao na sila ay dumaan na dito sa kagubatan na ito, at sila ay nauhaw nung sila ay napadpad nga dito sa kagubatan. Pagkatapos, wabahathu an bi'rin, at sila ay naghanap ng balon upang magakuha ng tubig. Waraaw bi'ran, at nakita nga nila ang balong malalim. At pagkatapos sila ay nagpadala ng isang lalaki upang kumuha ng tubig dito upang sila ay makainom. At pagkatapos, nung dumating na ang taong ito, no? At hinulog na niya ang kanyang gamit na pang-igib ng tubig. Nung hinulog niya na ito at nakabalik na, no? Nakabalik na, ibig sabihin nakuha na niya o nahila na niya itong pang-igib ng tubig. Ano ang nangyari? Katotohanan na itong pang-igib ng tubig naging mabigat. Thaqilatun. Naging mabigat. Pagkatapos nung lumabas na nga ito, nakita niya na nasa loob nito o nakasabit dito si Yusuf alayhis salam na isang bata pa, umusmus pa dito. At ang sabi, no,
katotohanan siya ay namangha at nagulat at hindi makapagsalita. At nung siya ay makapagsalita, ang kanyang nabanggit, ya bushra hadha gulam, no? Katotohanan na itong batang ito, ito ay isa sa mga napakagandang balita. No, nagdadala ng napakagandang balita itong batang ito. At ito na nga si Yusuf dahil sa kanyang kagwapuhan, wa farihan nasu jiddan wa akhfawhu. At ang mga tao ay naging masaya nung makita nila si Propetang Yusuf alayhi salam na siya ay bata pa lamang. So yan, kapatid kong minamahal. At pagkatapos, kinuha na nila si Yusuf alayhi salam at si Yusuf alayhi salam, dinala nila ito sa Misra. No? Saan ang Misra? Ito nga ay sa bansang Egypt, no? Sa doon makikita mo yung tawag doon mga tao ay Misriyun, no? Sa Misra, alhamdulillah, at ang Misra ay malaki. So balik tayo dito sa kwento at dinala na nga ito sa Misra, sa Misir. At nung dumating na sila doon sa Misir, no, sa Misra, dinala nila si Yusuf alayhi salam sa palengke. At nung umabot na sila sa palengke, ano ang sabi? Na binenta nila si Yusuf alayhi salam. Ano ang tawag? May yashtari hadhal ghulam. Sino ang gusto sa inyo na bibili nitong batang ito? Allahu Akbar. Sino ang bibili? Sino ang may gustong bumili ng bata na ito? Pagkatapos binili nga siya ng hari, no? Ishtara al-azizu Yusufa bidarahim ma'dudatin wa ba'ahu at-tujar wa ma'arafu Yusuf. Subhanallah. So pagkatapos, no, binili nga siya ng hari, no, ng kunting halaga lamang o maliit na halaga lamang. So binili siya ng hari sa maliit na halaga lamang. Allahu Akbar. So benta pala ang propetang Yusuf alayhi salam. So pagkatapos, no, dinala na siya ng hari sa kanyang wa dhahaba bihi al-azizu ila qasrihi, at dinala nga na siya ng hari sa kanyang palasyo. Okay? Dinala siya ng hari sa kanyang palasyo. Okay, nung sila ay dumating na sa palasyo, katotohanan itong hari ay meron siyang asawa. Na ang kanyang asawa, ang pangalan ay si Zulaykha. Zulaykha. Mashallah, isang napakagandang babae, no? At kataas-taasan sa kababaihan, no? Doon sa kanilang panahon, siya ay isa sa mga mararangal na babae, no? At sinabihan siya ng kanyang asawa na hari, Akrimi Yusuf. Katotohanan si Yusuf, Akrimi. Ibig sabihin, siya ay pakitaan mo ng magandang pagtrato, no? Pakitaan mo ng magandang pagtrato dahil siya ay bisita. Okay, no? So, yun ang sinabi ng hari sa kanya. Akrimi Yusuf, siya ay pakitunguhan o pakitaan mo ng magandang pag-uugali. So yun at nangyari nga dito sa kwentong ito. Ang nangyari sa kanila, itong babae na asawa ng hari ay nagkaroon ng interest. Ng interest saan? Ibig sabihin siya ay nagkagusto o nabighani kay Yusuf alayhi salam. At sa kanyang kagustuhan, nais niyang tuksuhin ang propeta. No, ang mahal na propeta, nais niyang tuksuhin upang makagawa ng karumal-dumal na kasalanan, at ito nga ang zina. So, nais niya itong tuksuhin. Subalit si Yusuf alayhi salam hindi basta-bastang natukso, no? At nung siya ay malapit ng matukso, alhamdulillah, siya ay tinulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang makapagtiis. At ang sabi niya, inni akhafullah, katotohanan ako ay takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko kayang gawin ang pinagagawa mo dahil pinatira ako dito ng hari, ng iyong husband, no? Ng asawa mo, at ako ay kanyang kinupkop at inalagaan, so hindi ko kayang sirain ang kanyang kabutihan sa akin. So yan ang sinabi ni Yusuf alayhi salam. Subalit waqadibat imra'atul aziz, nagalit sa kanya
ang asawa ng hari na ito na nagkagusto sa kanya. At pagkatapos, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, sa panahon na yaon, ay naghabulan nga silang dalawa. So, wakallakatil abwab, at sinarado ng babaeng ito ng asawa ng hari ang lahat ng pintuan upang hindi makalabas si Yusuf alayhi salam upang magawa niya ang kanyang naisin o mithiin. Mashallah, assalamualaikum pala dyan kina Kambal, no? Mashallah, at kina Bill, at sa lahat ng mga brothers dyan na nag-aaral sa Khartoum, Sudan, no? At mashallah kay Vin bin Hasan, mashallah, syukran sa panonood, bro. At kay Sheikh Madi Tapsi, mashallah, jazakallahu khairan sa panonood, Sheikh. Naway magkita pa tayo ulit inshallah, Allahumma amin. Okay, pagkatapos sa kwentong ito, ang sabi, nagalit nga ang babaeng ito. Nagalit ang babaeng asawa ng hari sa kanya dahil hindi niya nakuha ang kanyang gusto. At katotohanan, naabutan sila ng hari. Nung maabutan sila ng hari, itong babae na ito ay nagrason. Ang sabi niya na siya daw ay pinagtangkaan ng masama ni Yusuf alayhi salam. Subalit ang hari alam niya, wa'arifa al-azizu anna al-mar'ata kadhibah. Anna al-mar'ata kadhibatun. Ang sabi ng hari, katotohanan alam ko na itong babae na aking asawa ay kasinungalingan ang sa kanya. Wa'arifa anna Yusuf amin. At alam ng hari na si Yusuf ay amin. Siya ay makatotoo. Ano yun? Totoong tao, yung hindi kayang magsinungaling, no? So yan, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. At pagkatapos, ang sabi, faqala li zawjiha innaki kunti minal khatiin. At sinabihan niya ang kanyang asawa, katotohanan na ikaw ay isa sa mga talunan, no? Khatiin, o isa sa mga ikaw yung may pagkakamali, hindi si Yusuf. Ikaw yung may kasalanan. At katotohanan, si Yusuf alayhi salam, wa'urifa Yusuf fi Misra bijamalihi. Katotohanan, si Yusuf alayhi salam, nakilala siya sa Misra, no? Sa bansang Misir, no? Nakilala siya dahil sa kanyang antig, dahil sa kanyang kagwapuhan. At kapag siya ay nakita ng mga tao, ano ang sasabihin ng tao? Ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Namamangha yung tao. Sabi nila, sino yung taong ito, no? Sino yung lalaking ito? Katotohanan, katiyakan itong lalaki na in hadha illa malakun karim. Siya ay parang isang anghel. Siya ay parang isang anghel. At katotohanan itong babae na ito ay sobrang nagalit at nagkamuhinga. Ang sabi niya kay Yusuf alayhi salam, qalat li Yusuf, idhan, ang sabi niya, idhan, ngayon, tadhabu ila sijni. Katotohanan na ikaw ay papasok sa kulungan. Ibig sabihin, ipapakulong niya itong si Yusuf alayhi salam. Bakit? Bakit ipapakulong? Dahil lamang sa kanyang kagwapuhan. Akalain mo, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, pinakulong ang propeta dahil sa kanyang kagwapuhan. So sa panahon nating ito, kung maipapakulong dahil sa antig na gwapo, magugulat ang tao, no? O baka naman ipinakulong siya hindi dahil sa kagwapuhan, pero dahil sa nasobrahan. Okay, nasobrahan ng ano? Ng pinagbabawal na gamot. So, yan. So kapatid ko minamahal sa pananampalatayang Islam, pagkatapos ang sabi dito sa kwento na ito, qala Yusuf, ang sabi ni Yusuf, as-sijnu ahabbu ilay. Katotohanan, ang sabi niya na ang kulungan mas mainam pa sa akin, no? Mas gusto ko pang makulong kaysa makagawa ng karumalduman na kasalanan na ipinagbabawal na mahigpit ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ng araw na lumipas, no, katotohanan si Yusuf nga ay nakulong at napasok sa kulungan. Subalit katotohanan, ang hari alam niya na si Yusuf alayhi salam
ay ligtas sa kung anuman, no? Na kung anuman na paratang sa kanya ng asawa niya. Alam ng hari na si Yusuf alayhis salam ay mabuting tao. At kapatid ko, siya nga ay nakapasok na ng kulungan. Pagkatapos, kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, nung siya ay makapasok na sa kulungan, akalain mo, no? Dumating yung panahon nung ako ay sa Bukidnon. No, sa Bukidnon. At minsan, sa isang buwan, mga 2 beses akong nagpupunta ng provincial jail. No? Minsan, 1 beses sa isang buwan. Para magbigay ng sermon o khutba sa mga taong nakukulong doon. Sa mga Muslim at mga brothers na balik Islam na nakakulong doon sa kulungan. No? Minsan, umiiyak ako pag pumupunta na ako doon. Bakit? No? Kasi nakikita ko sila na wala silang kalayaan. Allahu Akbar, no? Yung iba, kapag nagpupunta ko doon, grabe sobra yung saya nila. Dahil magkakarinig naman sila ng khutba. No? So, alhamdulillah, no? Sa dinami-rami ng problema ko at problema mo at problema natin, kapatid ko minamahal sa pananampalatayang Islam, hindi hihigit sa mga problema ng taong nakakulong, lalong yung mga ang sentensya nila ay walang kaluwasan. Ibig sabihin hindi na sila makakalabas, no? Mas sobra ang kanilang paghihirap at kalungkutan sa loob ng kulungan. So ngayon, no, minsan kasi yung mga tao, bakit daw may quarantine pa, bakit ganito? Pag-iingat ng gobyerno na hindi lumaganap itong sakit. Pero yung mga iba hindi nakakaintindi, no? Sinisisi pa nila ang gobyerno na ganito, ganyan, etc. Kapatid ko minamahal sa pananampalatayang Islam, buti ka nga, no? Nakakakain ka pa ng tama, no? Meron ka pang pagkain, meron ka pang internet, may cellphone ka pa, pwede ka pang mag-live ng ganito. Hindi mo ba alam ang mga kapatid nating nasa kulungan? Subhanallah, no? Kung alam mo lang ang karanasan doon, makakaiyak ka, mapapaluha ka. Dahil alam mo sila, no? Sa bawat Eid, sa bawat Hari Raya, sa bawat pagdiriwang ng 2 Eid, no? Gusto nilang makasama ang kanilang pamilya pero hindi pwede. Pero ikaw pwede. Pwede mo silang matawagan, pwede mo silang makausap. So bakit ikaw palagi kang nagrereklamo? Pero hindi sila nagrereklamo, no? Allahu Akbar. Kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, yan ay isa sa mga palatandaan na hindi ka naging makontento sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Kaya kung naging makontento lang tayo, kahit maliit na biyaya, magiging masaya na tayo at tuwang-tuwa. Happy. Okay. At pagkatapos ang kwento, ang sabi natin, nakapasok na nga siya sa kulungan. At katotohanan, no? Wa'arafa ahlus sijni jami'an anna Yusufa syabun karim. At alam ng karamihan na si Propetang Yusuf alayhis salam na siya ay isang taong mabait, mabuti, mapagbigay, mapagmahal. Wa anna Yusufa indahu ilmun azim. At alam nila na si Propetang Yusuf alayhis salam ay may kaalaman na malaking kaalaman. Ang sabi ng mga tao sa loob ng kulungan. At katotohanan, alam nila na ang puso ni Yusuf alayhis salam qalbun rahim, na meron siyang pagmamahal. No? Qalbun rahim, na ang kanyang puso ay maawain sa tao. Mashallah, nanonood ngayon ang ating brother si Abu Shamir, no? Abu Shamir, mashallah. Zirmadzar. Syukran sa panonood at kay brother Khairul Ismail at kay brother Ustad Bilyamin Sawabi Ingal, mashallah. Mujaddid din Cebu. Okay, tapusin natin ang kwento. Malapit na tayo inshallah at doon na tayo sa part 3 bukas ng gabi inshallah. Pagkatapos, alam ng mga tao na siya ay mapagbigay at mapagmahal at maawain sa bawat tao. Wa farihan nasu bi Yusufa wa azzamuhu. At katotohanan, naging masaya ang mga tao sa loob ng kulungan kay Yusuf alayhis salam, at si Yusuf alayhis salam ay kanilang pinakitaan ng magandang pag-uugali o wa'azzamuhu. Ibig sabihin si Yusuf alayhis salam ay pinarangalan ng mga taong ito.
At pagkatapos, nakasama niyang nakulong ang dalawang lalaki. No? At itong dalawang lalaki ay nagbigay sa kanya ng kwento. Ano ang kwento ng dalawang lalaki? Ang sabi ng isa, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Ang sabi, katotohanan na nakita ko sa aking panaginip na ako ay, ang sabi ng isa, no? Katotohanan, nakita ko sa aking panaginip na ako ay nagpipiga ng ubas upang ubas. Ano yung ubas sa English? Siguro ito yung grapes, no? Upang gawing alak para siya mismo ang magbigay sa hari. So yan ang panaginip ng isa. At ang panaginip naman ng isa, ang sabi ni kay Yusuf alayhi salam, ako naman nakita ko na katotohanan, no, ay nagdadala ako sa taas ng aking ulo, no, khubzan ng mga tinapay. At itong tinapay na ito ay kinakain ng mga manok, no, ng mga manok, ng mga ibon, no. At pagkatapos, no, tinanong nila si Yusuf alayhi salam anit ta'wil. Tinanong nila si Yusuf alayhi salam kung ano ang kahulugan ng kwento na ito. So sa panahon ni Yusuf alayhi salam, pwedeng bigyan ang kahulugan ng mga kwento. Ano? Pwede kang magtanong kung ano yung kwento mo. Halimbawa ngayon, maraming panaginip, no? Minsan nanaginip ka na nahawakan mo na yung pera. Pera na 100,000. Pagkatapos paggising mo wala pala. Yung nahawakan mo yung ano, yung kumot, no? Kumot lang. Okay, yun kapatid kong minamahal. So ang sabi niya, nagtanong itong dalawa, no, kung ano ang kahulugan ng kanilang mga panaginip. At pagkatapos kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, katotohanan wa kana Yusufu aliman bita'wil ru'ya. Katotohanan si Propetang Yusuf alayhi salam ay meron siyang kaalaman, no? Meron siyang kaalaman, knowledge. He is knowledgeable about dreams, no? Siya ay may kaalaman patungkol sa pagbibigay ng kahulugan ng mga panaginip ng tao na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At katotohanan si Yusuf alayhi salam ay kasama sa mga propeta, at katotohanan siya ay sumasamba sa nag-iisang Panginoon, at ito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa kanyang panahon, wa kana an-nasu fi zamanihi ya'buduna ghayra Allah. Ang mga tao sa kanyang panahon ay sumasamba sila sa iba, no? Sumasamba sila sa iba at hindi sila sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapatid kong minama sa pananampalatayang Islam, sa panahon pa ni Yusuf alayhi salam, dito marami na ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto o sa mga idols. Yung mga idols, yung mga tao na ginawa nilang picture, tapos yun ang kanilang sasambahin. So yan kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. At ang sabi ni Yusuf alayhi salam, katotohanan ang palaging sinasabi ng mga tao, ang sabi nila, meron silang Panginoon, hadha Rabbul Bar, ito ang Panginoon ng kalupaan, wa hadha Rabbul Bahar, ito ang Panginoon ng karagatan, wa hadha Rabbur Rizqi, at ito ang Panginoon ng mga biyaya, wa hadha Rabbul Matar, at ito ang Panginoon ng ulan. So iba't iba ang kanilang Panginoon, at doon sila humihingi sa mga Panginoon na kanilang ginawa mismo. So wa kana Yusuf yara kulla dhalika yadhak, at nung makita ni Yusuf itong mga pangyayari, siya ay tumatawa, no? Subalit nung malaman niya na ang mga gawain ng tao, no, kapag sila ay namatay na hindi sila pinatawad ni Allah, katotohanan si Yusuf alayhi salam ay umiiyak kapag naalala niya na itong mga gawain ng tao ay isa sa mga malaking kasalanan sa Allah. Siya ay umiiyak. وَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي السِّجْنِ. Katotohanan Allah subhanahu wa ta'ala ay ginusto niya na mangyari sa loob ng kulungan ang mga bagay na ito. Ang sabi ni Yusuf alayhi salam, no? Ala yastahiq.
hindi ba mas may karapatan? Ha? Wala bang karapatan ang mga nakapreso, ang mga taong nasa loob ng kulungan, anil mau'izati, sa mga sermon, sa mga paalaala, no? Wala ba silang karapatan? Wala bang karapatan ang mga taong na preso, na sila ay nasa kulungan ng pagmamahal, ng pag-uunawa, ng pag-aaraga, ng pag-aaruga? Wala ba silang karapatan na sila ay maging isa sa mga alipin o lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba ang mga nakakulong dito sa loob ng kulungan ay Bani Adam, ay tao rin na katulad natin, at sila ay ninuno na galing kay Adan alayhis salam? Kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, siguro sa mga ibang kapatid natin hindi pa nakapunta ng kulungan, hindi pa nakapunta ng kulungan, at hindi nyo pa nakita kung gaano sila kaagresibo kapag may nakita silang tao na bibisita sa kanila at may mga daladalang pagkain. Kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, kami mismo ang nakasaksi sa mga kapatid natin na nasa loob ng kulungan. Sila ay uhaw na uhaw sa pagmamahal at kalinga at pag-aalaga. Allahu Akbar. Dahil minsan ang iba sa kanila ay tinakwil na ng kanilang pamilya mismo. Subalit ikaw ngayon ay nasa labas ka. Pero bakit ang mga kautusan ni Allah, ang mga obligasyon ni Allah hanggang ngayon hindi mo pa rin magawa? Isa yan sa mga katanungan sa'yo. No, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, maging mapasalamat tayo sa Allah sa mga biyayang maliliit. At pagkatapos, katotohanan si Yusuf alayhis salam sa loob ng kulungan, siya ay mahirap lamang dahil siya ay nakakulong. Subalit siya ay tinatawag na jawadan sakhiyan. Siya ay pinaka mapagbigay na tao. Bakit katotohanan ang mga propeta? Lumalabas sa kanila ang katotohanan sa bawat lugar. At katotohanan ang mga propeta, lumalabas sa kanilang sarili ang pagiging mapagbigay sa bawat oras. Allahu Akbar. Katotohanan si Yusuf alayhis salam, ang sabi sa kanyang sarili. Katotohanan itong dalawang tao na ito ay may pangangailangan sa akin. At ano nga yung pangangailangan nila? Ang pangangailangan ay ang mabanggit sa kanila kung ano ang kahulugan ng kanilang mga panaginip. At ang sabi pa ni Yusuf alayhis salam, ang sabi na katotohanan ang mga taong merong hinihingi sa'yo na tulong, kumbaga ganon. So, sila ay makikinig at sila ay susunod sa'yo. At ang sabi ni Propeta Yusuf alayhis salam, sinabihan niya kaagad itong dalawang lalaki na ito. Ang sabi niya, ana ukhbirukuma bita'wilir ru'ya. Okay. Katotohanan ako ngayon ay sasabihin ko na sa inyo ang inyong mga panaginip. Ang kahulugan ng inyong mga panaginip. Bago dumating ang inyong mga pagkain. At umupo na nga ito sa tabi ni Yusuf alayhis salam, itong dalawang lalaki na ito. Pagkatapos ang sabi sa kanila ni Yusuf alayhis salam, ang sabi niya, ana alimun bita'uli ru'ya. Katotohanan ako, alam ko ang kahulugan ng mga panaginip ninyo. Dhalikuma mimma allamani Rabbi. At katotohanan yung mga panaginip, yung kaalaman patungkol sa panaginip ninyo, yan ay isa sa mga kaalaman na ibinigay sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala o ipinagkaloob sa kanya. At itong dalawa ay naging masaya at maligaya at naging panatag ang kanilang mga puso. At pagkatapos, nag-umpisa na si Yusuf alayhis salam sa kanyang mga pulong o sa kanyang mga sermon o sa kanyang mga salita. Ano ang sabi ni Yusuf alayhis salam? Ang sabi niya, katotohanan itong dhalikuma mimma allamani Rabbi. Katotohanan itong mga kaalaman na alam ko kung paano
bigyan ng kahulugan ang panaginip, ito ay galing sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ibibigay sa kung sino man ang ganitong mga kaalaman, liban na lang kung sila ay sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan ang mga ganitong kaalaman o ganitong gawain ng propeta, hindi ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagtatambal sa kanya. Kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, at ngayon tinanong siya, alam niyo ba, no, kung bakit binigyan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman na siya ay aking Panginoon at sambahin, na siya ang aking na sa kanya ako maggagawa ng pagsamba ng ibada? Alam niyo ba kung bakit? Ang sabi niya sa dalawa na ito, ang sabi niya, dahil katotohanan ako, iniwan ko ang mga taong nagtatambal sa Allah. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. At sinunod ko ang pananampalataya ng aking mga ninuno. Sino ang kanyang ninuno? Una, ninuno niya si Propetang Abraham alayhisalam. Ang ikadalawa, ang kanyang lolo na si Ishaq alayhisalam. At ang ikatlo, ang kanyang tatay na si Yaqub alayhisalam. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Katotohanan, hindi kaugalian ng mga propeta, hindi kaugalian ng aking ninuno at hanggang sa akin ang magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kahit anong klase na pagtatambal. At ang sabi ni Yusuf alayhi salam, wa hadha at-tauhid laysa lana faqat. At ang tauhid, ang paniniwala sa nag-iisang Panginoon, ang paniniwala sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ni Yusuf alayhi salam, laysa lana faqat, hindi para sa atin, no, hindi para sa atin lamang. Ibig sabihin, ang sabi niya, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah, ito ay hindi para sa atin lamang. Subalit ang sabi niya, bal huwa linnasi jami'a. Subalit katotohanan ang paniniwala sa kaisahan ni Allah, linnasi jami'a, para sa lahat ng tao. To me, into you, into all mankind. So, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah, hindi lang para sa Muslim, kundi para sa lahat ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kinakailangan sa bawat tao na sila ay maniwala at sumamba sa Allah upang nang sa ganon sila ay maligtas at hindi mapahamak sa kabilang buhay. So yan, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. Dhalika min fadlillahi alayna wa ala nasi walakin akthara nasi la yashkurun. Ang sabi at katotohanan itong kaalaman, no, na paniniwala sa nag-iisang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod at pagsamba sa Kanya, dhalika min fadlillah. Isa ito sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob niya sa atin, wa alan nasi, at sa lahat ng tao. Walakin na aktharan nasi la yashkurun. Subalit sa kanila, karamihan sa mga tao, hindi nila nabatid, no, ang katunayan, ang katotohanan na sila ay dapat na magsamba at maniwala sa nag-iisang Panginoon, nang sa ganon sila ay makapagpasalamat sa Allah. Okay, wahuna, at pagkatapos ang sabi, no, tinanong na ni Yusuf alayhi salam itong dalawa na ito, at ang sabi pa ng karamihan sa inyo, ang sabi niya, no, na siya ay nagbigay ng sermon sa loob ng kulungan. Ang sabi pa niya, ang palaging sinasabi ng bawat isa sa inyo, no, Rabbul Bar, Rabbul Bahar, wa Rabbul Rizq, wa Rabbul Matar. Ang sabi ninyo palagi na ang Panginoon, Panginoon ng kalupaan, Panginoon ng karagatan, Panginoon ng biyaya at Panginoon ng ulan. Subalit ang sabi ni Yusuf, kami, wa nahnu naqulu Rabbul Alamin. Katotohanan ng Allah, siya ang Panginoon ng lahat ng sanlibutan. Allahu Akbar. So yan, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. At pagkatapos, kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ala ta'budu illa iya, at siya nga ay
naghikayat na, humikayat na ng tao para pumasok sa Islam. Zalika ad-dinul qayyim, katotohanan ang sabi niya na ang relihiyon, ito ang landas na matuwid. Allahu Akbar. Okay, so dito na tayo sa dalawang tao, no? Dalawang lalaki na nagtanong ng kanilang kwento, ng kanilang panaginip. Ang sabi, ang una, katotohanan katulad ng binanggit natin, ang kanyang panaginip ay siya ay ang sabi dito, siya ay nagpipiga ng ubas, no, para gawing alak para sa kanyang hari. At ang nangyari nga sa kanya na sinabi ni Yusuf alayhi salam, katotohanan siya ay makakaligtas at makakalabas sa kulungan at magiging isa sa mga tagadala, no, o tagapiga ng ubas para gawing alak ng hari, at siya rin ang maglalagay o maghahanda sa hari. Okay, so yan, nakaligtas itong isa. At ito namang isa, ang sabi, no, katotohanan siya ay makakalabas sa kulungan, subalit siya ay mapaparusahan, no? Siya ay mapaparusahan, no? At siya ay hindi bibitayin. Ano yun yung tawag, yung ilalagay sa kumbaga puno, no? At doon tatalian siya at hanggang darating yung panahon na yung mga manok na kakain sa kanyang ulo, no? So yun yung mangyari sa kanya. Okay. Wa khara rajulani fakana awwalu. Okay. Wa nasiya saqi. Wa yadhkur Yusuf 'inda al-malik. Wa aqama Yusuf fi sijni sinin. Okay, Ramalik. Okay, at pagkatapos, no, ang sabi dito, so nakalabas na nga itong dalawa at yung isa naparusahan na, no, naparusahan, at yung isa naman ay yun, napunta na siya sa hari. At nakalimutan niya si Yusuf alayhi salam dahil sinabihan si Yusuf alayhi salam na kapag ikaw ay nakalabas, banggitin mo ako sa hari. Sabihin mo na nasa kulungan si Yusuf alayhi salam. So yun. Subalit nakalimutan ng nakaligtas na lalaki doon sa dalawang lalaki. So nakalimutan niya nga ito, no, wa kharaja rajulan fakana al-awwal saqiyan lil malika wa suliba al-akhar. At yung isa, yun, naparusahan, kinain na ng ibon. Subalit, nawana siya saqi at nakalimutan nga ng nakalabas. Nakalimutan niya ang pinag-utos sa kanya ni Yusuf alayhi salam o amana ni Yusuf alayhi salam. So nakalimutan itong lalaking ito. So nung makalimutan niya, ang sabi dito sa kwento na ito, wa aqama Yusuf fi sijni sinin, at nadagdagan pa nga ang taon ni Yusuf alayhi salam sa loob ng kulungan. So nakakaawa, mashallah, no? Subhanallah, nakakaawa si Yusuf alayhi salam. At kahuli-hulihan na ating babanggitin, ito na ang panaginip ng hari. At ang hari ay nanaginip, no? Wara'a malik, wara'a maliku Misra. Katotohanan, nanaginip ang hari ng Misra. No, naka-ru'yan ajibatan, nanaginip siya ng nakakamangha na panaginip. Ano ang kanyang napanaginipan? Ang sabi dito sa kwento, katotohanan na nakita niya sa kanyang panaginip na mayroong 7 mga baka. 7 mga baka na ito ay mga matataba, no? Matataba. At itong 7 baka na matataba na panaginipan niya, kinakain ng mga payat na mga baka. Subhanallah, kinakain ng mga payat na baka. At nakita rin ng hari na ito sa panaginip na ang mga mais at ang mga pananim, no, ang mga pananim sa 7 pananim ay mga magaganda, yung sibol ba yun? Magaganda yung pananim. At nakita naman niya yung 7 na medyo yun, nasira na yun. Ta'ajjab al-maliku min hadhihi ar-ru'ya. At sa kanyang panaginip, namangha ang
hari. At wasa'ala julasa'ahu anit ta'wil, at tinanong niya ang kanyang mga tagapangasiwa, tinanong niya ang kanyang mga bata. Tinanong niya ang mga may kaalaman doon, mataas yung kaalaman, kung sino ang nakakaalam o may kaalaman patungkol sa pagbibigay ng meaning ng kahulugan ng kwento. Okay, ang sabi ng iba sa kanila, ang sabi nila, yung mga ganyang kwento, katotohanan, makakakita talaga ang tao kapag siya ay nanaginip, no? Asya'an kathiran. Makakita siya ng iba't ibang mga panaginip. La hakikata laha, ang sabi nila. Wala naman niyang katotohanan. Walang katotohanan. Subalit itong nakaligtas na isang lalaki, no, na kasama ni Yusuf alayhis salam na nakulong, ang sabi niya, sabi niya, hindi, meron. Sabi, katotohanan, napuntahan ko ang may kaalaman patungkol sa panaginip, at pinuntahan na nga niya si Yusuf alayhis salam sa loob ng kulungan at tinanong kung ano yung kahulugan ng panaginip ng hari. At si Yusuf alayhis salam ang sabi, siya ay katotohanan, hindi siya kuripot, no? At siya ay mapagbigay. At yun, sinabi niya kung ano yung kahulugan ng panaginip ng hari, no? Fa-akhbara Yusufu bit-ta'wili wa dalla 'ala at-tadbir. Naam. At sinabi ni Yusuf alayhis salam, no, kung ano yung kahulugan ng panaginip ng hari. Okay, so yan kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. Okay. Ano nga ba ang sinabi ni Yusuf alayhis salam, no, patungkol sa panaginip ng hari? So ang sabi, ang sabi ng hari, waqala al-malik inni ara sab'a bakaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. At sinabi ng hari, ito ang sinabi ng hari, ang sabi niya, katiyakan nakita ko sa aking panaginip ang 7 matatabang baka na kinakain ng 7 payat na baka, at nakakita ako ng 7 kulay birding uhay, no? Ang sabi pa ng iba, na nakakita siya ng 7 sariwang busal ng mais, at 7 nasisira na o natutuyo na. So yan ang sabi ng hari. At ang sabi naman ni Yusuf alayhis salam patungkol dito sa kwento, ang sabi niya, katotohanan, si Yusuf alayhis salam, no, nagsabi, ang sinabi niya, ikaw na matapat na tao, ipaliwanag mo sa amin ang makita sa panaginip. So sinabihan siya ng kanyang nakasama, no, kasamahan pala, no, sinabihan siya. At ang sagot ni Yusuf alayhis salam, ang sabi niya, no, katotohanan, sabi niya, no, ang panaginip, qala tajra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum. Ang sabi niya, sinabi ni Yusuf alayhis salam, patungkol dito sa panaginip ng hari, ang kahulugan ng panaginip na ito ay magtatanim kayo sa loob ng magkakasunod-sunod na 7 taon ng masagana upang dumami ang inyong mga ani, at sa bawat maani ninyo ay magbubukod ng inyong mga maiimbak na pagkain, at huwag ninyong alisin ang tangkay nito. So ibig sabihin, isa sa mga kautusan sa panaginip na ito, huwag alisin ang tangkay ng pananim na kanilang iimbakin upang hindi kakainin ng mga insekto o masisira, no? So yan.
At pagkatapos ang sabi niya, at sa pagkasunod ng 7 taon, no? 7 taon na masaganang anihan, darating na naman ang 7 taon na matinding tagtuyot. At ang ikabubuhay ng mga tao sa pagdating ng panahon na yaon ay mula roon sa inyong mga naimbak, maliban sa mangilan-ngilan na inyong itinabi upang ilaan ninyo bilang mga binhi. So ibig sabihin, ang panaginip pala ng hari ay katotohanan. No, sa 7 taon na sila ay magtatanim ng masagana, at sa 7 taon naman sila ay makakaranas ng kapighatian, no, katulad ng tagtuyot, at hindi sila makakapagtanim ng maayos dahil nga walang ulan, no? Tagtuyot, ibig sabihin. So yun, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, ang part 2 ng ating kwento. So sa mga ating iminungkahi na Tagalog na hindi masyado naintindihan, kayo na po ang bahalang umintindi, at naway nakabigay po kami ng kaalaman patungkol sa kwento ni Propetang Yusuf alayhis salam. So sa mga nanood po, mashallah, kay Roda, Roda ba yun? Roda, at kay Sister Tanisha Aid Fairuz, shukran sister. At Sister Roda, jazakillahu khairan. At kay Brother Abu Nur Jibril, no? Hanyola, shukran bro, no, jazakallahu khairan. At sa lahat pa ng nanood, ay kay Sister Shaima, no, mashallah, Sister Shaima, palagi kang nanood, shukran, jazakillahu khairan, at ingat dyan sa malayong lugar, no, at palaging manalangin ng Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Okay, at sa lahat ng nanood na hindi ko na nabanggit ang inyong mga pangalan, ako po ay bigyan ng inyong kapatawaran, at naway magkita tayo ng personal para naman magkausap-usap ng matagal, at nang sa ganun tayo ay magiging pamilyar, no? Pamilyar sa isa't isa. So wag po nating kalimutan na i-share ang ating talakayan na ganito upang mas marami ang makakita o makakuha ng kaalaman. So inshallah subhanahu wa ta'ala, medyo malalim-lalim na rin ang gabi, no? Iidlip muna tayo ng saglit, no, para magkagising ng early inshallah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang. Ito po ang inyong brothers, no, brothers ang dami. Ito po ang inyong kapatid, kuya, no, bunso o kaibigan o kapamilya, yun, no, na naniniwala, no, sa kasabihan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma, ano yun? Ganun na ba yun? La yu'minu ahadukum. Nakalimutan ko yung hadith, no? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dapat paniwalaan natin ang kasabihan. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, hindi makukumpleto ang pananampalataya ng isang mananampalataya hatta yuhibba li akhihi, hanggang mahalin niya, no? Hanggang mahalin niya ang kapatid niya, no, sa pananampalatayang Islam, ma yuhibbu li nafsi, katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. So ibig sabihin, paniwalaan natin ang kasabihan, mahalin mo ako at mahalin kita at magmahalan tayo. So we are together in this dunya. So inshallah, we meet again and hereafter, especially in Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Dahil ang panalangin ngayon ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. So palagi nating banggitin at ipanalangin sa Allah, Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma takabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana bi Qur'anillahi subhanahu wa ta'ala, wa taqabbal minna du'aana ya rabbal alamin. Akhiran, jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.